Oh my God, what is that? Run! Get out! Nakauwi ng bahay na magulo pa rin ang isipan ni Sexy Nita, hindi niya muna ipapaalam sa kanyang mga anak at lalo na kay Boy Siga ang tungkol sa hawak niyang cellphone. Wala pa alam si Boy Siga sa relasyon niya sa lalaking nasa larawan. Maring hindi maintindihan ni Boy Siga kung ngayon niya sasabihin ang tungkol dito. Hihintayin niya na lang muna dumating ang panahon na maging paborable na sa kanya at higit sa lahat, gusto muna niyang makausap ang lalaking nasa larawan. Pipilitin na niya munang maging maayos siya sa harap ng kanyang mga anak at kay Boy Siga. Nalalapit na ang kaarawan ng kanyang mga anak pero heto at kapos sila sa pera. Bagaman puro babae ang mga anak niya. Hindi siya nakaranas na magreklamo ang mga ito kung kinakapos sila. Kadalasan ay ang tatlong anak pa niya ang lagi nagpapasaya sa pamilya nila. Tuwing dumarating na talagang kapos sila. Sabado, 2 araw bago ang kanilang kaarawan at araw ng mga patay din, tinawag ni Cleopatra si Ezra at pinaupo niya ito sa tabi ng nitso na madalas nilang tinatambayan. Erza, tawag ni Cleopatra, malapit na ang birthday natin tatlo. Alam ko na walang pera sila nanay at tatay. Umisip tayo ng racket na pwede natin pagkakitaan. May naisip ako, Erza, hiya't ikaw ang may malaking gagampanan dito. Magpapanggap ka na may third eye ka. Enzo, para kang isang psychic. Yung sa nagway makausap ang mga namatay na. O diba ang mga Chinese ay naniniwala na makakausap nila ang kanilang yumao? Magpanggap ka na ganun. Napangiti si Erza sa naisip ni Cleopatra. Maganda nga yung Cleopatra. Pero ano naman ang sasabihin ko? Paano ko may ikonek ang mga sasabihin ko sa buhay ng namayapa? Saglit muna nag-isip si Cleopatra at nakangisi na humarap uli sa kanyang kapatid. Alam ko na, Erza, si Lola ay may cellphone yon na binigay ng anak niya, ay may kasama yon na Bluetooth headset at mic. Isang set yon. Pwede mo marinig ang sasabihin ko sa'yo o pakinggan mo ang sasabihin ko sa'yo sa pamamagitan ng Bluetooth na headset, tapos dagdagan mo na lang kung ano-ano. Bolahin mo na lang ang suggestion ni Cleopatra. Nag-isip muna si Erza at pumayag na rin. Magkasama silang nagpunta kay Lola. Aykat nakiusap na kung pwede nilang mahiram ang cellphone ng matanda, ipinaliwanag na din nila ang kanilang racket. Matapos nilang maipaliwanag sa matanda ang kanilang gagawin, pumayag naman na ito na ipahiram sa kanila ang cellphone. Pero may isang katanungan si Lola ay na medyo nagpatayo sa balahibo ng dalawang magkapatid. Sabi ni Lola ay, kayong dalawa idadamay niyo pa ang mga patay sa kalukuhan niyo. Paano nga kung talagang sapian kayo ng kaluluwa ng patay? Aber paano gagawin niyo? Nagkatinginan ang dalawang magkapatid. Ang sabay na tumawa sa kanilang lola ay sinabi nila na wala nang ganun sa panahon ngayon. Kinabukasan ay si Fina naman ang kanilang kinausap at sinabi ang magiging papel ni Fina. Si Fina ang magiging tagakuha ng mga Chinese na magiging parukyano nila. Tamang-tama dahil marami na ang naglilinis ng mga puntod. Mas maigi na dun muna sila mag-practice na magkakapatid. Agad naman pumayag si Fina dahil likas ang kadaldalan niya at pagpapakyut, sinabi niyang kayang-kaya niya yon. Okay na set na lahat, nahiram na nila ang cellphone at ginastusan na nilang load up ang makakonek sa internet. Sinubukan muna nilang tatlo ang gagawin.
Humanap muna sila ng medyo hindi pa gaanong matagal na. Namatay na kanilang makikita sa lapida, inilagay ni Cleopatra sa Google ang pangalan at enter search. Tiyaraan, ayun lumabas ang ilang impormasyon sa namatay. At mula doon ay pinagralan ng tatlo kung ano pa ang mga pwede nila idagdag na pambobola. Sinabi ni Erza, "Kaya ko na yan." Nilapitan nila ang isang mag-asawang matandang Chinese na naglilinis din ng musoleo. Agad na lumapit si Fina. Hinayaan muna ni Cleopatra at Erza na dumiskarte si Fina. Maya-maya ay suminyas na ito at pinalalapit na si Cleopatra. Agad na sinabi ni Fina ang pangalan ng namayapa na gusto daw makausap ng dalawang matanda. Tinandaan at agad na inilagay ni Cleopatra sa Google ang pangalan. Ayun lumabas naman ang ilang impormasyon. Agad na niya sininyasan si Erza na lumapit na dun sa dalawang matanda. Ang suot ang earset na natatakpan ng kanyang buhok. Magalang na nagpakilala sa matanda at nag-offer muna ng dasal para sa namayapa. At may patirik-tirik pa ang mga mata. At may panginig-nginig pa ng boses na kunwaring nakakausap na niya ang namayapa. Lahat ng kanyang mga sinasabi ay nanggagaling kay Cleopatra. Nagulat na lamang si Cleopatra nang makita niya na umiiyak na ang dalawang matanda. Nakita niya na nakapikit pa rin si Erza habang hawak niya ang kamay ng matandang babae. Mula sa malayo ay natanaw ni Cleopatra na dumukot sa bagang matanda at may iniabot kay Fina at agad naman na hinila ni Fina si Erza. Paglapit ni Erza at Fina kay Cleopatra, nakita niya na parang namutla si Erza at pinapapawisan. Naisip niya na kinabahan siguro kanina. Malaki ang ngiti ni Fina. Ipinakita niya sa dalawang kapatid niya kung magkano ang ibinigay ng matandang babae. 500. Tuwang-tuwa Fina at Cleopatra. Si Erza ay tahimik lamang. Muli naghanap sila ng kanilang mabibiktima. Target nila ay yung mga matatandais na halos walang kasamang mga medyo bata para walang kontrapelo sa kanila. Haos ganun uli, may nakita sila. Ganun uli ang diskarte. Si Fina uli ang dumiskarte. At si Cleopatra ang operator ng cellphone at si Erza ang kanilang artista sa kalagitnaan ng kanilang raket sa pangalawang biktima nila. Nagloko ang signal ng cellphone. Nataranta si Cleopatra pero hindi siya makalapit kay Erza. Dahil nakikita niya itong parang kinukumbulsyon na patirik-tirik pa ang mata. Naisip niya na mukhang masyado naman ginalingan ng kanyang kapatid. Hinayaan na lamang niya si Erza na dumiskarte. Sewet maya-maya ay hinila na ni Fina at tulad kanina, maputla na naman si Erza. Tahimik at pinagpapawisan. Hindi nila pinansin iyon at nakuha ang atensyon nila sa perang ipinakita ni Fina. 5,000 naman ngayon. Si Erza tahimik pa rin. Muli may itinuro si Fina na sunod nilang target. Hindi pa man nasasabi ni Cleopatra na walang signal ang cellphone, ay agad na hinila ni Fina si Erza. Wala na nagawa si Cleopatra kundi panoorin na lamang ang dalawang kapatid. Sayad si Erza, may pasabunot sa bunot pa sa buhok niya. Tatayo tapos bigla uupo at bigla yayakap sa kamag-anak ng namayapa. Hindi na napigilan ni Cleopatra ang tumawa. Talagang ginalingan na ni Erza. Maya-maya pa ay hinila na uli ni Fina si Erza. Paglapit sa kanila ay sumisinya si Fina ng 2 daw. At ipinakita kay Cleopatra ang 2,000. Tuwang-tuwa ang dalawa. Malaki ang kinita nila sa unang araw.
Niyaya na ni Cleopatra na umuwi ang dalawang kapatid. Wala pa ring kibo si Erza. Sa kanilang hapunan ay hindi muna nila sinabi sa kanilang magulang ang ginawa nilang raket. Hindi kumain ng maayos si Erza at nagsabing mauuna na mahiga. Maghahating gabi nagising si Fina. Wala sa tabi niya si Erza. Nakita niya itong nakatayo at nakaharap sa isang nicho sa loob ng isang musuleyo na malapit sa kanila. Tatawagin sana niya si Erza pero narinig niya na parang may kausap ito. Paglapit niya ay nakita niya na wala naman ibang tao doon. Agad niyang hinila si Erza at ibinalik sa loob ng bahay nila. Ginising niya si Cleopatra at agad sinabi ang kanyang nakita. Matatawa pa sana si Cleopatra sa sinabi sa kanya ni Fina. Pero narinig niya na may kausap na naman si Erza. Narinig niya ang pangalan ng kausap. At bigla siyang kinalabutan. Ang pangalan na binabanggit ni Erza ay ang pangalan ng mga namayapa na nandoon nakalibing sa musuleyo na kanilang tinirhan. Sinita niya si Erza at sinabi tigilan na pag-arte. Ngunit sinabi sa kanya ni Erza na talagang nakakausap niya ang mga kaluluwa. Parang bigla tumayo ang mga buhok ni Cleopatra. Binalot na silang takot ni Fina. Makikita sa mukha ni Erza na hindi ito nagbibiro. Wala na silang choice kundi gisingin ang kanilang ina at ama. Agad na ginising ni Cleopatra ang kanyang inatama. Pupungas-pungas pa si Boisiga at nagulat siya. Parang naririnig niya ang boses ng ama niya. Pero imposible, matagal nang patay ang kanyang ama. Hindi nga lamang siya nakauwi sa probinsya upang makita man lang ang huling sandali ang kanyang ama. Pero saan nanggaling ang boses na yon? Tatanungin pa sana niya si Sexy Nita kung may ibang tao ba na nasa loob ng bahay nila. Pero nakita niya na parang hindi makapagsalita si Sexy Nita. Habang nakatingin kay Erza si Cleopatra at Fina ay halos magkayakap na dahil sa takot. Si Fina ay ayaw na tumingin kay Erza dahil sa takot. Nawala ang antok ni Boisiga nang marinig niya muli ang boses ng tatay niya. Boy, maku ang ama mo. Dalawin mo naman kami ng iyong ina, Scredy. Sana'y mapatawad mo na kami. Sana'y mabigyan mo kami ng kapatawaran at nang sa ganun ay magkaroon na kami ng katahimikan sa kabilang buhay. Iyon ang mga salitang nanggaling kay Erza habang direktang nakatingin sa kanyang ama. Gulat na gulat si Boisiga. Walang ibang tao ang nakakaalam sa problema niya sa kanyang mga magulang. Kahit si Sexy Nita ay hindi alam ang tungkol doon. Parang sasabugang ulo niya. Hindi niya alam kung siya ba ay pinagkakatuwaan lamang ng kanyang mga anak ko. Talagang may kakaibang nangyayari sa kanyang anak na si Erza. Isa-isa niyang tiningnan ang mga mukha ang mga taong nandoon. Lahat ay balot ng takot. Naglakas na ng loob si Boisiga. Sinubukan niya kausapin si Erza. Tinawag niya ito sa kanyang pangalan. Erza, anak, hindi magandang biro ang ganyan ha. Tigilan mo na, diyan tama na yan, utos ni Boisiga. Agad na sumagot si Erza. Boy, makinig ka. Ako nga ang ama mo. Pagpasensyahan mo na ako. Ginamit ko ang katawan ng anak mo upang makalapit ako sa iyo, upang makahingi ako ng kapatawaran. Dalawin mo kami ng iyong ina, Boy. Doon na bumigay ang tuhod ni Boisiga, napaupo na lamang siya, at napahagulhol manos kahit hindi niya nakikita sa harap niya ang kanyang ama. Pero damang-dama niya ang presensya nito dahil sa naririnig niya ang boses ng kanyang ama. Sinabi niya na matagal na niyang napatawad ang kaniyang mga magulang
At hindi lamang siya mabigyan ng pagkakataon na makadalaw sa probinsya dahil sa pangangailangan sa pera. Nakita ni Boysiga na nagbago ang aura ni Ersa. Bumalik ang tunay na kulay nito at parang bagong gising na. Nagtanong siya sa mga taong andun, ano ang nangyari? Wala gustong magpaliwanag. Hanggang si Fina naman, dahil sa kadaldalan ay agad na ikinuwento ang mga ginawa nila sa nagdaang araw. At lumabas na ang pasimuno ng lahat ng iyon ay si Cleopatra. Tiningnan ni Sexinita si Cleopatra at hinintay na magpaliwanag. Matagal na tahimik si Cleopatra. Magsasalita na sana siya, pero bigla uli nagsalita si Ersa. Muli maputla na naman. Makinig kayo, Famax, bagaman nagpapasalamat ang pamilya ko sa pangangalaga ninyo sa aming puntod. Pero sasabihin ko na rin sa inyo, nais na rin namin maging tahimik kami dito. Kung maari ay agad nyo nalisanin ang musuleyo na ito, upanag, mabigyan din kami ng tunay na katahimikan. Agad alam ni Sexinita na ang nagsasalita sa pamamagitan ni Ersa ay ang kaluluwa ng mga nahihimlay. Sa loob ng musuleyo na kanilang ginamit na nilang tahanan. Muli nagsalita si Ersa, bibigyan ko kayo ng sapat na panahon. Pero pag dumating ang panahon na yon at hindi ninyo inaksyonan, muli ko gagambalain ang anak nyo. At matagal ko siyang gagambalain. Nanaig ang katahimikan, maging si Boysiga na naunang tumira sa musuleyo. Ay hindi makatingin kay Ersa. Natatakot siyang tumingin kay Ersa. Baka makita niya ang mukha ng Chinese na nahihimlay dito sa musuleyo. Matagal bago sumagot si Boysiga Nuevas, nagsalita siya na hindi nakatingin kay Ersa. Opo, gagawan po namin agad ng paraan. Salamat po sa pagbibigay niyo sa amin ng sapat na panahon. Pasensya na po. Takot na sagot ni Boysiga. Maya-maya ay nagbago na uli ang aura ni Ersa. At unang tinawag ay ang kanyang ina. Nay, nahihilo po ako, sabi ni Ersa. Agad naman nilapitan ni Sexinita ang kanyang anak at tinalalayan na makaupo. Maya-maya lamang ay nakatulog na si Ersa habang nakaupo. Agad naman inihiga ni Sexinita ang kanyang anak ng maayos. At agad na hinarap ang dalawang anak na sila Cleopatra at Fina. At tinanong kung paano nagsimula ang kinakaharap nilang problema. Mahabang nagpaliwanag si Cleopatra at kung bakit nila ginawa, bagaman naiintindihan ni Sexinita ang mabuting hangarin ng mga anak. Hindi pa rin niya nagustuhan ang kanilang pamamaraan dahil sa ibinunga nito. Napagkasunduan nila na mag-alay ng dasal para sa mga nahihimlay doon sa loob ng musuleyo at dasal para kay Ersa na sanay hindi na siya muling gamabalain ng mga kaluluwa. Nakita ni Sexinita na tahimik si Boysiga. Hahawakan pa sana niya sa kamay si Boy para sa kanilang pagdadadasal. Ngunit bigla umiyak ng malakas si Boysiga. Halos maghalo ang luhat at sipon sa pag-iyak. Si Boysiga na walang away na inatrasan. Ito ngayon at parang bata na walang kakampi sa gitna ng away nanginginig sa takot. Napatuon ang tingin ng lahat ng taong andoon maliban kay Ersa na natutulog. Kay Boysiga, matagal silang tahimik na nakatingin lamang. Ngunit si Sexinita ang bumasag ng katahimikan sa pagbunghalit nito ng malakas na tawa. Kasunod, doon ay pagtawa din ni Cleopatra at Fina sa buong buhay nila.
Ngayon lamang nila nakita ang kanilang ama na umiyak ng ganun at iyak na may halong takot. Dala na rin na awa. Niyakap nila ang kanilang ama. Ganun na rin ang ginawa ni Sexy Nita. Pero patuloy sila sa pagtawa. Wala na sa kanila ang nangahas na matulog uli. Hinayaan na rin nilang matulog si Erza dahil mukhang pagod na. Kinuwento ni Cleopatra na. Kaya pala kahapon pa kakaiba ang kilos ni Erza ay sinapian na pala ito. At napatunayan niya ito dahil sa kakaibang kilos nito. Habang nakikipag-usap sa mga matatandang Chinese kahapon, sinabi din niya sa kanyang ina na hindi kaya likas kay Erza ang may third eye. Tumingin siya sa kanyang ina at sinabing, "Naima, pwede natin pagkakitaan si Erza. Madami tayo kikitain kay Erza. Pwede tayo maglagay ng signboard dyan sa labas. Baka si Erza na ang solusyon natin sa problema natin dito sa tirahan." Mahabang paliwanag ni Cleopatra. Tiningnan ng masama ni Sexy Nita ang anak. "Lintek ka, Cleopatra. Nakita mo na nga nangyari sa kapatid mo. Nakita mo na nga kung sino-sinong kaluluwa ang sumanib sa kapatid mo. Gusto mo pa rin ulitin ang katarantaduhan mo? Di ka ba natatakot na baka sa'yo naman sumanib mga kaluluwa na yon? Hahanap tayo ng paraan, makakahanap tayo ng ibang paraan. Hindi natin kinakailangan na ilagay natin sa alanganin ang buhay ninyo. Manalig lamang." Nagulat si Sexy Nita. Nagring ang cellphone at agad niyang sinagot. "Sexy Nita, hello. Sorry hindi kita agad natawagan at di ko agad nasagot ang tawag mo. Galing ako sa hospital." "Sexy Nita, maari ba tayong mag-usap? Maari bang magpunta ka sa bahay? Alam mo pa naman ang bahay namin, di ba? Please." "Sexy Nita, hihintayin kita ngayon." Iyon lamang. At ibinabana ng kausap niya sa kabilang linya ng cellphone. Balisa siyang naglakad pabalik ng bahay nila. Sa kanyang isip, panahon na para sabihin niya sa kanyang pamilya ang totoo. Pagpasok niya ng bahay nila, ay nakita niya na andoon lahat ang miyembro ng kanyang pamilya. Hinintay lamang ni Sexy Nita na magkaroon ng konting katahimikan ang kanyang mga anak bago siya nagsalita. "Mga anak, poy maning may sasabihin akong mahalaga. Siguro panahon na para malaman niyo ito." Tumingin sa kanya lahat ang andoon. "Tara makinig kayong mabuti. Lalo ka na boy. Nung nakita mo akong takot na nagtatago dito sa paligid ng sementeryo, Charles, alam mo naman diba na may pinagtataguan ako? At sinabi ko yun sa'yo. Hinahanap ako ng mga kamag-anakan ng naging kasintahan kong Chinese. Nag-iisang anak yun ng mayamang mag-asawang Chinese na kaduda-duda ang pagkamatay. Dati nila akong katulong. Sila ang unang naging amo ko mula nang lumuwas ako galing ng Bicol. Sa kanila ako napadpad. At itinuring nila akong hindi ibang tao. Nagkagustan kami ng anak nila, si Jason. Maayos naman ako tinanggap ng knayang mga magulang at pinaghahandaan na nila ang pagpapakasal sa amin ni Jason. Do isang araw, nakita na lang na parehong patay na ang mag-asawang Chinese na magulang ni Jason. Ang sabi ay nagpakamatay. Pero si Jason na mismo ang nagsabi sa akin na hindi siya naniniwala na nagpakamatay ang kanyang mga magulang. Dahil walang dahilan para gawin nila iyon, mature ang kanilang pananalapi. Walang problema ang kanyang magulang. Ngunit pinalalabas ng mga kapatid ng nanay ni Jason na baon daw sa utang ang mga negosyo nila. Ngunit malakas ang paniniwala ni Jason na hindi iyon totoo dahil namamasukan na siya. Sa opisina ng kanyang ama, nagsasanay na siya.
Bilang paghahanda sa paglipat sa kanya ng kanilang mga negosyo, makailang beses na rin ipinakita sa kanya ng ama ang statement ng kanilang financial assets. Hoy, at sa totoo lang ay mas lumaki pa nga ito kaysa sa mga nagdaang taon. Sinabi din sa kanya ng kanyang ama na dalawa sa kapatid ng kanyang ina. Ang malaki ang nalustay na pera ng kanilang kumpanya at hindi maipaliwanag ito ng dalawang kapatid ng nanay niya hanggang dumating sa puntong pinagbabantaan na sila. Nasa proseso na ang kanyang ama sa pag-iimbestiga kung paano niya mapapanagot ang kanyang mga bayaw at nasa plano na din nila na mangibang bansa sana. Thursday Manstein, 26 noong nakitang patay na ang mag-asawa, sinubukan din ng mga kapatid ng nanay ni Jason na pati si Jason ay mawala na rin. Ilan beses na nagkaroon ng aksidente si Jason habang nagmamaneho. Ilan beses din na may nagsubok na lumason sa kanya. At pati si Sexy Nita ay pinagtangkaan na din nila isang gabi. Habang wala pa si Jason sa bahay nila, may mga dumating na ilang kalalakihan sa bahay nila Jason sa New Manila. Nagawa ng ilang kalalakihan na makapasok doon. May hinahanap sa loob ng bahay at nang hindi makita ay pinagbalingan ng ilang katulong na kasama ni Sexy Nita. Dalawa dito ang kanilang pinaslang. Nagawa ni Sexy Nita na makalabas ng bahay at makatakbo. Naglakad si Sexy Nita hanggang makarating siya sa loob ng Chinese cemetery. At yun ang araw na nakita siya ni Boy Siga na pagod at gutom na gutom. Sinuyo siya ni Boy Siga at pinangakuan ng kung ano-ano. Dahil sa walang mapuntahan si Sexy Nita, wala siyang choice kundi sumama na lang kay Boy, lingid kay Sexy Nita. Nasa proseso na pala siya na nagdadalang tao. Bagaman meron din may nangyari sa kanila ni Boy Siga, alam niya sa kanyang sarili na ang tatlong anak niya ay anak ni Jason. Then Boy, alam ko na bago sa iyo ang naririnig mo ngayon, sila may wala ka man o hindi. Natutunan na kita mahalin ng tunay. Nakita ko kung paano mo minahal ang tatlong anak natin. Oo Boy, sinasabi ko sa iyo na anak mo na rin sila dahil sa ipinakita mong pagmamahal sa kanila. Hindi mo man sila dugo, pero sa puso at salita at gawa, mga anak mo sila. Pero sana ay maintindihan mo, dapat din nila makilala ang tunay nilang ama. Hindi iyon nangangahulugan Boy na iiwanan na kita. Mahal kita Boy. Gusto ko lang din ilapit ang mga bata sa tunay nilang ama. Kamakailan lamang ay nakita ko si Jason sa Blumentritt at doon ay nakapag-usap kami ng saglit at hiniling niya na mag-usap uli kami. Faituiti Monica. Ngunit hindi pa niya alam ang tungkol sa mga bata. Ansit hindi pa niya alam na may anak siya sa akin. Fast to since, binigyan niya ako ng isang cellphone nung araw na nagkita kami sa Blumentritt at sinabing tatawagan ako. Ngunit hindi nagawang tumawag, kaya ako na ang nagsubok na tumawag. At kanina ay ginawa ko. Hindi ko agad siya nakausap, pero siya naman ang tumawag sa akin at hinihiling niya na magkita kami. Gusto niya na pumunta ako sa New Manila, doon sa bahay nila. Uy, Sexy Nita, sabi ni Boy, baka naman nasasabi mo lang na mahal mo ako para pang palubag loob. Alintek ka, kahit mahal na mahal kita. Kaya kita ipagpalit, palitan kita ng mas maganda at mas bata sa'yo. At kala mo lang ha, umayos ka Sexy Nita. Tiningnan ni Sexy Nita si Boy at biglang hinawakan ng tenga nito sabay hila pataas. Ano sabi mo Boy?
Papalitan mo ako, may lintek ka. Wala ka nang makukuha na katulad ko. Sinasabi ko nga sa'yo na mahal kita. No, hayupa ka, ayaw mo pa maniwala. Sabi mo sa akin noon lintek ka. May-ari ka ng litsunan, may bahay na konkreto. Hayupak ka bahay pala ng mga patay yung pinagdalahan mo sa akin. Iniwan ba kita? Lintek ka, boy. Baka gusto tamaan ka sa akin. Matagal ka na di nakakatikim sa akin ng black eye. Mahabang litanya ni Sexy Nita. Si Boy Siga naman, parang asong na duwag ang itsura. Titingin-tingin lang kay Sexy Nita. Inay, sabi ni Cleopatra, ipapamigay mo na ba kami sa tatay namin na inchik? Si Erza na lang, nay, ang ibigay mo. Tutal kung ano-ano naman ang nakikita niyan. Siyas kayan si Fina para mabawasan ng malakas kumain dito. Tapos nakangisi na sabi ni Cleopatra, pero alam naman ng mga kapatid niya na hindi seryoso si Cleopatra sa kanyang mga sinabi. Tumayo naman bigla si Fina, bikanay, baka naman masama ang ugali ng tatay namin na Chinese. Chais, baka nanakit yun. Dito na lang kami kay Tatay Boy. Kahit tamad maligo si Tatay Boy, mahal kami. Bigla sumagot si Boy Siga, "Pwedang subukan lang niya saktan kayo mga anak. Babalian ko siya ng buto. Mahal na mahal ko kayong lahat, pati na yang nanay niyong bungangera. Kung kaya tingin di mananaki sa inyo, hindi ko yun mapapayagan. Tandaan niyo yan, dahan-dahan ko ialay ang buhay ko para sa inyo." Imo, dahan-dahan na tumayo si Erza. Tumingin kay Boy Siga. Matagal na tumitig at nagsalita, "Son, Boy, ako ang iyong ama. Gusto mo ba, Boy, na sumama na sa akin? Namimiss ka na namin ng nanay mo." Ikadan. Bigala nagbago ang itsura ni Boy Siga. Halata ang takot. Hindi makapagsalita. Hiyaw tumingin kay Erza, si Fina, Cleopatra at Sexy ay nakatingin kay Erza. Tinitignan nila kung sinapian naman si Erza. Bigla tumawa ng malakas si Erza. At doon na laman ng iba na nagbibiro lamang ito at sabay-sabay na silang nagsitawa. Napagkasunduan ng pamilya na harapin na ang problema. Napagkasunduan nila na harapin na si Jason at haharapin na ni Sexy Nita si